Awan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan. At upang kami maipagsanggalang, iabot mo sa amin ang iyong kamay, ang iyong kanang kamay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pag-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At ako ang Panginoon ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay, at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawala ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang mog, mga tagapagtayo ng wasak ng mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, o ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig, at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyong si Jacob. Mangyayari ito pagkat ako ang Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ituro mo ang iyong loob nang matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob nang matapat kong masunod. Sa aking dalangin ako'y iyong dinggin.
Tugunin mo, poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina at wala nang tumingin, yamang ako'y tapat. Ingatan ang buhay, lingkod mo'y ligtas sa kapamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siyang tinatawagan. Poon, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo'y ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti. Sa dumalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo, poon, ang aking dalangin. Tulungan mo ko, ako'y iyong dinggin. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng pong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan na nagbagong kalooban upang sila ay mabuhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseyo at ang kanilang mga kasamang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at ng mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay magsupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. At welcome po sa inyong lahat dito sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, tayo ngayon ay nasa panahon ng Kwaresma, no? At ngayon ay araw naman ng Sabado, araw ng pagpapagaling ni Santo Padre Pio. Kahit tayo nagkakatipon ngayon, nagkakasama-sama, tayo nagsisisi, tayo humihiling ng kagalingan, dito sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio. At nawa, lahat ng inyong ipinarito ngayon, kayo man ay galing sa malapit o napakalayong lugar, nawa ang inyong ipinagpapasalamat, hinihiling ng kagalingan, mga special na intention, request kay Santo Padre Pio, naway inyong baunin ang lahat ng pagkapala at biyaya sa inyong pag-uwi. Sa mabuting balita na ating natunghayan, narito si Jesus at ang isang publikano na nagngangalang Levi, isang maniningil ng buwis. At habang aking pinagninilayan at aking nakita na si Levi ay napaka-abala sa kanyang trabaho. Siya ay naniningil ng buwis sa mga tao, sa mga Hudiyo. Siya ay abalang-abala sa kanyang gawain. Pero
ang nakapagtaka sa kabila ng kanyang napakabising buhay, nung sabihin ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin, agad siyang tumindig. Ibig sabihin, sa kabisihan ng kanyang buhay, sa napakadami niyang ginagawa, sa kanyang hanap buhay, pakinig niya ang tawag ni Jesus, sumunod ka sa akin. Pakinig. Parang halimbawa, kayo galing sa napakalayong lugar. Tumawag sa Jesus sa inyo, sumunod ka sa akin, pumunta ka dito sa lugar. Kahit maraming gawain, kahit na may mga uunahin, pakinig at sumunod. Yan ang napakagandang naging ugali ni Levi. Sa kabila ng napakarami niyang pinagkakaabalahan, pakinig ang tinig ng Diyos. Pakinig na pakinig niya. Kaya agad siyang tumugon at siya'y tumindig. Marahil ang kanyang hanap buhay ay nagpapahirap na rin sa kanya, Napakadami niyang kritiko. Ang turing sa kanya ng mga Pariseo ay isang makasalanan. Nagpapahirap sa mga kababayan ng mga Hudiyo sapagkat siya'y maninil ng buwis. Nung siya'y tawagin ng Diyos, sa kabila ng kanyang ginagawa, agad siyang sumunod sapagkat ramdam niya, ito na ang panahon para ako'y makaahon sa buhay na ito. Ang Diyos na ang tumatawag sa akin. Sa kabila ng kanyang kabisihan, sa kabila ng kanyang pinagdadaanan yan. At mga minamahal na mga kapatid, pwede natin niyang i-apply sa buhay natin ngayon. Minsan kaya tayo hindi makaalis sa ating buhay na kinalalagyan, sa ating kabisihan, sa ating maraming pinagkakaabalahan. Minsan di natin pakinig ang Diyos na tumatawag sa atin. Hindi natin siya mapakinggan. Dahil tayo ngay abalang-abala at ang focus ng ating buhay ay ang ating sarili. Lalo na kung ang iyong pinagkakaabalahan ay kasalanan, napakalayong mapakinggan ng Diyos. Napakalayong mapakinggan. Pag ang pinagkakaabalahan mo sa panahon ngayon ay kasalanan, pag itinawag ng Diyos, marahil magbibingi-bingihan ka. Kaya itong si Levi, nung siya'y tawagin ng Diyos, ramdam niya, siya'y tinawag na, siya'y kinahabagan pa. At yan ang motto ni Pope Francis, tinawag na, kinahabagan pa. Kaya mga minamahal na mga kapatid, yun ang ating pag-aaralan ngayon. Paano natin mapapakinggan ang tinig ng Diyos na tumatawag lagi sa atin para tayo'y magbago, para tayo magbalik loob, para iwanan natin ang ating pinagkakaabalahan, lalo lang kung higit ay ito'y kasalanan. Yun ang iyong gagawin ngayon. Yun ang iyong pag-aaralan ngayon. Paano mo mapapakinggan ang isang Diyos na tumatawag sa iyo sa kabila ng pinagkakaabalahan mo? O kaya yung kung saan ka ngayon nahihirapan. Minsan, pag tayo ay dumadaan sa matinding problema sa buhay, sakit, lalong higit ay karamdaman, o kaya ay mga pagsubok na nagpapadapa sa atin. Minsan, ang mga yan ang nagpapabingi sa atin para hindi natin mapakinggan ng Diyos. Pero minsan yan ang ginagamit ng Diyos para lang lumapit ka, para lang maranasan mo ang kanyang awa. Pero tayong tao, lagi tayong umaatras sa panawagan ng Diyos na tayo'y magbago at magbalik loob. Tingnan ninyo ang ginawa ni Levi kay Jesus. Saan sila agad pumunta? Sa isang salo-salo, sa isang hapag, nung siya'y imbitahan. Ano ba itong hapag na ito at salo-salo? Yan, Eucharistia.
Pag ating napakinggan ang tawag ng Diyos, lagi tayong dinadala ng Diyos sa Eucharistia. Ang sentro ng lahat. Source, summit ng lahat. Fountain ng lahat ng mga pagpapala at biyaya. Diyan lagi tayo dadalhin ng Diyos, no? Sa Eucharistia. Kaya agad sila'y nagsalo-salo sa isang hapag, mga makasalanan, nagsama-sama. Dinadala lagi ni Jesus tayo sa isang salo-salo, ang Eucharistia. Ano ang Eucharistia para sa atin? Pag ating tinanggap, yan ang pagmumulan ng lahat ng pagkapala at biyaya. Yan ang magbubukas sa iyo para mas lalo mong mapakinggan ang isang malawak na pagtawag ng Diyos sa buhay mo. No? Yan ang magpapawala ng iyong pagkabingi. Yan ang magpapalaya sa iyo sa kasalanan. Eucharistia. Si Jesus. Kaya mga minamahal na mga kapatid, lagi ninyong ihanda ang inyong kaluluwa sa pagtanggap sa Eucharistia. No? Lalo higit ngayong panahong ito ng Kwaresma. Matutong magpasting, matutong magtiis ng gutom, no? Matuto tayong magsakripisyo. Disiplinahin natin ang ating sarili at ang ating kaluluwa. Huwag sanayin na tumatanggap ka ng komunyon, pero ikaw naman ay nasa estado ng mga mabibigat na pagkakasala. Para bang normal lang sa iyo, no? Ang tawag sa kasalanan yan ay sacrilegio, sacrilege. Mas lalo mong pinabibigat ang iyong dinadala kapag sa Jesus tinanggap mong hindi ka karapat-dapat dahil ikaw ay nasa mabigat na pagkakasala na ang tawag natin ay mortal sin. No? Kaya itong panahong ito ng Kwaresma, ito yung panahon ng pagbabalik loob sa pamamagitan ng pagkukumpisal. No? Ang kumpisal, yan ang magpapalaya sa iyo. No? Yan ang magko-connect ng biyaya muli na nawala bunga ng iyong pagkakasala. No? Yung iyong kasalanan, yung kaluluwa mong namatay, yung iyong relasyong namatay, bunga ng iyong kasalanang mabibigat, pag ikay nagsisit, nagbalik loob sa pamagitan ng kumpisal, muling nabubuhay. Muling ang iyong kaluluwa ay nakakakonect sa Diyos. At ang Diyos ngayon ay malayang-malayang makakapasok sa buhay mo. Sapagkat ang kasalanan ay kusang pagtalikod sa biyaya ng Diyos at sa Diyos mismo. No? Pag ikay nagbalik loob, muli ang Diyos nagiging malaya na makapasok sa buhay mo. Kaya minsan, pag ikaw ay nagdadasal at ikay nagtatanong, Lord, bakit parang ang layo mo sa akin? Minsan, mali. Ikaw ang malayo sa Kanya sapagkat ikaw ang lumayo sa pamagitan ng iyong paulit-ulit na pagkakasala. Kaya nawa itong panahong ito ng Kwaresma, ito'y panahon na kung saan hindi mo sasayangin ang biyayang ito. Panahon na ikaw ay magbabalik loob sa Panginoong Diyos. At minsan, diyan ang pagmumulan ng ating kagalingan, kahit na yan ay physical, kahit na ay spiritual o mental suffering, pag nagbalik loob ka sa Diyos, mahihil ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Sa'yo
kamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, iniaalay namin ang aming ginaganap sa 40 araw na paghahanda bilang aming hain na nagpaging dapat na iyong kalugdan ng aming kalooban at nagdudulot ng kakayahan sa pag-itimpi namin sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabaka sakali mong kami ay bubuti, isinugo mo sa Jesucristo upang pangunahan kami bilang pagsunod sa iyong atas na bigay. Ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang pagtalikod at kusang paglilingkod upang sa iyo lagi kaming makasunod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya ayon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili pong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Magsitayo po ang lahat. Ngayon, ating buong kababaang loob na awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad na mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Pinagmamasdan ko ang langit na gawa ng iyong mga kamay. Ang buwan at mga bituin na sa langit iyong inilagay. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. O sino kayang siyang tao na iyong pinagmasdan? Ginawa mong anghel ang katulad, pinuno mo ng karangalan. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo
kamahalan sa buong kalangitan. Malayo man ang tao sa lupa, sakupin man niya ang buwan, ikutin man ang kalangitan, ang Diyos rin ang dinadatnang. Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Nagmamasdan ang langit, nagawa ng iyong mga kamay. Hinahatin man na bundukan, ikaw ang mupo ng lahat. Kahanga ang iyong pangalan, O Panginoon, sa sangkalupaan ipinagbunyi mo ang iyong kamahalan sa buong kalangitan. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na piging, ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin, at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ang iyong maligayang piling sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama ninyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma,
Tayo po ay inaanyayahang mangumpisal at magsisi sa ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Krus tuwing araw ng Biyernes sa ganap na ika-3 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ika-5, sa darating pong Biyernes ay ika-23 ng buwan, ang araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Pagkatapos po ng misa ay isusunod agad ang liturhiya ng pagpapagaling. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayong lagi sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng samparing kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa Kanya ang stigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghihirap, buhay inilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-ayang buhay naming sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabuting bagay at nagpagaling ng may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwang nating ito, ating ipaubaya ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at mga pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayong lahat, Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga may sakit. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan. At kami magpapasalamat sa iyong banal. At kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin ng pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan, mga bulaklak na rosas, mga langis, mga rab na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo.